So hello mga kabisik at welcome back muli sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to is magde-demo tayo kung paano mag-test ng electric fan motor. So meron na tayong upload nito sa ating channel. So madami pong nag-comment kung bakit ganun po yung ating na-read. So ngayon is ililinaw po natin. So meron po ako ditong sample ng isang electric fan motor. So meron po itong 4 na wire. So same procedure. Hanapin po natin yung pinaka connection ng ating capacitor. Yan, gamit lang po tayo ng digital tester o kahit anong tester na merong continuity. Ayan. Yan, so ito po yung connection ng ating capacitor, yung dalawang wire. So hahanapin lang po natin kung saan po siya nakadugtong sa 4 na wire dito sa dulo. So meron po tong mga coding, yan, yung blue, gray at red, saka black. So una po natin gawin is set po natin yung ating tester sa buzzer mode. Tapos yung isang linya is nasa capacitor. So hanapin lang po natin kung saan po magbabas. Ayan, so wala. So yung isang linya naman ng capacitor, lipat natin. So same procedure. Ayan. So wala. Ito. So yung blue po yung ating connection ng ating capacitor. So ayan, so yung blue is tabi lang po natin, hindi po natin yan magagamit. So ito po yung tatlong wire, yan po ang ating speed 1, 2 and 3. So ang kulay niya is red, gray at saka black. So ayan guys, example, ito po yung ating capacitor ng ating fan motor. So example, hindi po yan nakatanggal sa ating electric fan. So bagong bago po yan. So ikabit lang po natin. So kahit nakakabit po yung ating capacitor is walang pagbabago sa ating reading. Wag lang po isaksak yung ating electric fan. Yan, ikabit lang po natin. So example guys is naka shield po yung ating wire dyan. So ang una po natin gawin is splice lang po natin hanggang makapag test po tayo o makapag lagay ng test probe. So yung isang linya ng ating tester is ilagay natin sa kabilang linya ng ating capacitor. Ayan, so set lang po natin yung ating tester into resistance. Yan. So itong tatlong wire, so ito po yung ating iti-test. So yung isang test probe is iti-test lang po natin sa tatlong wire na to. Tapos tingnan po natin kung ilang ohms yung ating ma-read. Yan, so meron po tayong na-read na 358 ohms. Yan, take note. So ito po yung kulay gray. So proceed po tayo sa isang linya. So next is yung red. So meron po tayong na-read na 292 ohms. Guys, 292. So ito po yung red. So last is yung black. Ayan, so meron po tayong nakuhang 424 ohms. Ayan. Ito po yung black. So ayan guys, yung red 292, yung gray 358, yung blue ay black is 424.
So napapansin nyo po is naka sunod-sunod po yan hanggang sa maliit hanggang malaki. So ngayon guys, nung una po nating upload is meron po nag-comment kung bakit mataas po yung ating na read o resistance ng ating speed number 3. So sabi nila is mababa yung speed number 3 at mataas yung speed number 1. So ganito yun guys, explain po natin. So ayan, ito po yung sinabi niya na dapat mababa yung ating speed number 3. So ang ating gawin kung bakit nagkaganon is yung ating isang linya na ating i-test probe is ilipat natin sa kabilang linya ng capacitor. Tapos yung black naman o yung kabilang test probe, same procedure, ilipat-lipat natin sa ating speed, yung black, red at saka gray. Yan. So take note, ilipat po natin yung kabilang linya ng ating test probe sa kabilang linya ng ating capacitor. So yan, unahan natin yung red. So ang na-read po natin is 284. So mamaya po guys is explain po natin with schematic diagram kung bakit ganito po yung na-read natin. So next naman is yung gray. Yan. So meron tayo nakuhang 219 ohms. Yan, so yung last is yung black. So tingnan po natin yung black is yun po ang pinakamalaking value, 424. So yung nilipat natin is naging 151 ohms. So bakit ganun guys o mga ka-basic? So explain po natin yan. Yan guys, nung nilipat natin yung test probe yan sa kabilang linya ng ating capacitor is nag-reverse po yung ating reading. So yung speed number 3 yan na po ang pinakamataas. So yan po ang ating i-explain mamaya kung bakit ganon. So lagyan po natin ng schematic diagram. So ulitin ko po, nung una po nating test is yung speed number 3 is yun ang pinakamababa. Yung black naman o speed number 1 is yun ang pinakamataas na reading. So nung nilipat natin yung kabilang linya sa ating capacitor is nag-reverse po siya. So yung pinaka speed number 3 is yun na po ang pinakapataas. So yun nga lang is nag-iba po yung resistance value. So bakit ganon? So ngayon guys, explain po natin. So example, ito po yung ating pinaka schematic diagram ng ating fan motor. So pinaka simple na schematic diagram. So meron po siyang speed, capacitor, ayan. So yung ating speed guys is yun po yung kulay blue na pen. So ang ginawa po natin kanina, so example, walang po tayo ng tester. So yung ating kabilang linya ng ating tester o capacitor, dyan po natin nilagay. Tapos nag-test po tayo sa speed number 3. Ayan. Ayan guys, wait lang. So ito po yung ating isang linya. So nag-test po tayo ng speed number 3 o yung red. So ito po yung na-read natin. So yung isang coil na to, yan po ating na-read. Tapos pagdating sa gray, so yan na-read na naman natin yung pinaka
starting coil at yung speed number 1. So yan. So bakit mataas yung ating na-read? Kasi meron po siyang kasamang running winding. Ayan. So ang kasunod po nating ginawa is nilipat po natin yung pinaka test probe dito sa kabilang linya ng ating kapasitor, tapos test natin yung speed number 3. So napapansin nyo po yung ating starting winding lang po ang ating natitest, at saka yung running is hindi na po natin nasali. So yan po ang dahilan kung bakit magkaiba po yung value o bakit nag-reverse po yung ating na-read. So nung nilipat po natin yung kabilang linya, so yung speed number 1 yan, so speed number 2 hanggang 3, so mababa na po yung ating na-read. So naging reverse na po siya, so baliktad po yung resistance pag nilipat natin yung kabilang linya. So ito lang po yung ating na-read. So yan po ang ating starting winding. So kabilang linya yan dito is nasali po natin yung pinaka running winding nya. So yan po ang dahilan kung bakit magkaiba po yung resistance, o malaki po yung resistance. So sana hindi po kayo nalito. So ngayon guys, kung paano ang pag-test ng buong coil, ganito po ang ating gawin. So ituturo po natin kung paano mag-test ng buong coil. So yung hanapin lang po natin yung speed number 3, ilagay natin yung test probe, tapos kabilang linya, ayan. So sukat po natin kung ilang resistance, so lipat po natin sa kabila, sukatin natin kung kabilang ilang resistance, tapos dulo-dulo, ayan. So total lang po natin yung ating nakuhang resistance. Kung tugma, ibig sabihin good po yung ating motor. So yung isang linya ng kapasitor, lagyan po natin ng test probe, tapos hanapin po natin yung speed number 3. Ayan, ito po yung speed number 3. So sukatin po natin kung ilang value, 293. Ayan, take note lang po natin. Yan, 293 ohms. Tapos lipat natin sa kabilang linya. So pakisunod na lang po yung ating schematic diagram para hindi po tayo malito. Yan, lipat po natin sa kabilang linya ng kapasitor. So ang nasukat po natin is 286 ohms. Yan, ito po ang pag-test ng buong motor. So ngayon guys, para makuha po natin yung tamang sukat, is i-add lang po natin yung ating na-read. Yan, so meron po tayong nakuhang total na 579 ohms. So yan po ang ating buong sukat ng ating motor. So confirm lang po natin. So yung dalawang linya o dalawang wire ng ating kapasitor, lagyan po natin ng test probe. Ayan. So tamang tama, meron po tayong 579 ohms. Ibig sabihin is buo po yung ating motor. So yan guys, sana po di po kayo nalito. So kung mayroong katanungan, please comment down below and paki-subscribe po ng ating channel, at maraming salamat.